Hello guys, Hello Virgo. Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888 Virgo. Ito ay general reading, weekly tarot reading para sa lahat ng Virgo friends natin na nanonood. Kung bago ka sa channel ko, please like, share, and subscribe. Paki-press ang notification bell button para maging present ka every time na nagre-read tayo. Or ikaw yung unang ma-notify sa mga readings ko. Virgo. Oops. Okay, Virgo. Guilt and freedom. Okay, so nakikita ko siya dito, Virgo, na posibleng sa linggong ito ay gusto mong makaalis sa guilt feelings na nararamdaman mo. Gusto mong makalaya. Okay? Gusto mong magkaroon ng freedom para mahanap mo yung sarili mong kaligayahan. Comment down below sa mga Virgo na nakagawa kayo ng, for example, for the past few months, like for example, August or September or July, may ginawa ka na, like for example, gumawa ka ng dummy account and nang bash ka ng ibang tao. Parang ganun. Or may mga secretive agenda or habits or actions kayong nagawa for the past few months na parang pinagsisisihan nyo sa ngayon na until now, dala-dala mo pa siya. Parang inuusig ka ng konsensya mo. Okay? Comment down below if you are resonated dito. Kasi may iba sa inyo ditong hindi mapakali. May Virgo ditong hindi mapakali dahil sa ginawa nila few months ago na feeling nila hanggang sa sila ay tumanda or hanggang sa hindi nila ma-release itong guilt feelings na to, hindi sila matatahimik. Parang ganon. Comment down below, guys. Okay. Virgo. Okay, first card natin is the Lovers. Reverse na 7 of Wands. Oh. 6 of Swords. Ace of Cups. Oh, wow. Okay, Virgo. Comment down below if you resonated lang. Kung resonated ka lang pero kung hindi, ignore the message. First message dito, in a relationship ka. Diba? Like parang sinasabi sa'yo dito, in a relationship ka, Virgo, pero hindi mo nagawang proteksyonan yung relationship mo. Parang ganon. So, ano ba yun? For example, may third party, diba? Pumasok ka sa third party. Parang ganon. Or pwedeng ikaw ay involved sa third party, na ikaw ay single, pumasok ka sa relationship na may relationship. So, parang 7 of Wands, hindi mo masyadong naproteksyonan yung sarili mo or hindi mo masyadong inisip yung tama kasi parang nadala ka sa temptation if you're resonated dito. Ang pangalawang mensahe dito is pinabayaan mo yung relationship mo, negligence, parang ganun, inabandon na, parang ganun, inabandon na yung relationship, inabandon na yung karelasyon, may inabandon na kang kapamilya, parang ganun. So comment down below, or the other way around, ikaw yung inabandon na. Next is 6 of Swords and Ace of Cups in Justice. Sinasabi sa'yo dito na this week ay posibleng may pagbabagong magaganap sa buhay mo. So, pwedeng ikaw ay galing dito sa relationship na hindi masyadong maganda. Papunta ka dun sa mas kalmadong relationship or alone. Parang, kasi kung makikita mo, alone ka dyan. So, pwedeng magiging single from in a relationship to being single. Or posibleng hiwalay sa asawa, girlfriend, boyfriend, live-in partner. Magkakaroon sila ng new love life kasi may Ace of Cups dito. May magpapakasal. Parang ganon. So, comment down below. Kasi pwedeng ikaw ay hiwalay sa asawa or hiwalay sa relationship, sa live-in partner. Parang mamimet mo yung karelasyon mo na to, Ace of Cups, sa malayong lugar.
and posible kang ofera ng kasal, or pwedeng kasal ka dito, hindi ka pwedeng makaalis dito sa situation unless nasa ibang bansa ka na pwedeng mag-process ng divorce or annulment. So, sinasabi ng barahan na hindi ka mapakali, hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Comment down below if you resonated. Nakikita din natin dito yung yung karma, good karma. Posibleng kung ikaw din, like in a relationship ka dati or even ngayon, tapos sobrang naghirap ka sa relationship, ikaw lang yung gumagawa ng effort, tapos bigla kang nagkaroon ng chance makapunta ng ibang bansa or makalayo dito sa karelasyon mo, pwede kang makatagpo doon ng bagong relasyon sa lugar kung saan ka ngayon or sa lugar kung saan ka ngayon mismo naka-base. And pwedeng yun ang good karma mo kasi naghirap ka or pwedeng nag-sacrifice ka before and then ngayon ibibigay sa'yo ng universe yung freedom. Parang ganun. Pero Virgo, kung makikita mo dito, etong zero the full na to tsaka judgment na gagawin mo kasi may bago ka dito like for example bagong trabaho, bagong relationship na gusto mong pasukin, okay, gusto mong magdesisyon kasi nasa judgment card ka, gusto mong makaalis gusto mo ng freedom so pwedeng gagawa ka ng desisyon, isang risky decision regarding new relationship or pwedeng new job, but mag-iingat ka kasi posibleng mali itong decision making mo kung hindi mo siya masyadong pag-isipan. So, Four of Swords, sinasabi ng barahan na kailangan mo pag-isipan ang bawat decision making mo, lalo na sa linggong ito, regarding love life and money. And yung Nine of Pentacles, sinasabi ng barahan sa'yo dito na may paparating sa'yong pera, may paparating na financial success, na pwedeng magbigay sa'yo ng sobrang harmony and balance, but hindi mo siya masyadong ma-appreciate ngayon or hindi mo siya masyadong mapapansin ngayon dahil ang focus mo is relationship. Parang ganun. So, comment down below if you are resonated. Sa pera naman, parang nakikita natin dito na may mga bagong pasok sa company, bagong trabaho itong ginagawa nyo. And, nakikita ko sa'yo dito na masaya ka, 'di ba? Masaya, tahimik, nakakatulog ka ng maayos, nakakapag-isip ka ng maayos, may peace ka, may harmony, may balance, may justice na nakikita tayo dito. So, for example, several years ka nang unemployed, tas bigla ka nagkatrabaho, and ngayon, masaya ka sa kung ano yung ginagawa mo, sa trabaho mo or sa kung ano man tong ginagawa mo, pinagkakaabalahan mo. Okay? Thank you guys. Bye!